Welcome to Donmar TV News Channel. Ang presensya ng Chinese boats patuloy pong natatrack ng Washington-based think tank sa Julian Felipe Reef. Ibinunyag ng Washington-based think tank na 2 taon nang hindi umaalis ang China mula sa ilang bahura sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng rason ng Beijing na naghanap lamang ng shelter sa lugar ang mga Chinese vessels sa gitna ng masungit na panahon. Natukoy rin ng Center for Strategic and International Studies Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI ang 14 na Chinese ships na nakuha na ng litrato at videos ng Philippine Coast Guard Patrol sa Whitsun Reef o ang Julian Felipe Reef sa pamamagitan ng pag-track sa Automatic Identification System broadcast ng mga barko. Ayon sa AMTI, ang lahat ng 14 na barko na nagmula sa Guangdong Province sa Southern China ay unang na-track noong 2019 pa lang na nagpapatrolya sa Union Banks kung saan matatagpuan ang Julian Felipe Reef. Ipinunto rin ng grupo na siyam sa mga Chinese vessels ang nagkaroon ng broadcast AIS mula sa Julian Felipe Reef ng maraming beses. Iginiit rin ng AMTI na walang paliwanag kung bakit andoon ang mga barko dahil hindi naman sila nangingisda at maganda naman ang panahon na taliwas sa inisyal na dahilan ng Chinese Embassy. Itong doon sa West Philippine issue. Itong si dating Justice Antonio Carpio, yung doon natin sa Singmaro. Sabi niya, ang isang order ng United Nations, maaaring i-pressure ang China, igalang ang soberentiya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito sagot ni Justice Carpio. Sabi kasi ni Presidente, tingin mo ba pag sinabi ng United Nations yung award patupad nila gagawin ng China? Sagot niya naman, pwedeng i-pressure. Ito naman si Justice Antonio Carpio, para ka namang bagito. O sige nga, sabihin mo nga sa akin kung meron na ginawa ang United Nations, kaugnay dyan sa China, mga isyong affecting it and other countries kung sumunod ang China. Hindi kasi nga, pagdating dyan, nasa sa kanila yun. Kaya nga, di ba, wala pang dinulog sa United Nations na pag minandoan niya isang bansa, hindi naman basta susunod kung ayaw. Voluntary nga lahat yan Alam nyo, meron akong nabasa. Actually, matagal ko nang nababasa tungkol kay Bobby Tiglao. Meron siyang mga artikulo tungkol sa West Philippine Sea. Merong mga bagay doon na I agree with him. Meron din mga bagay na hindi. Halimbawa, I do not agree with him nung binabanatan niya si Secretary Delfin Lorenzana at si Secretary Temoy Locsin. Pero meron siyang mga sinasabi doon. Like for instance, sabi niya yung Scarborough Shoal na yan. Alam mo ba kung ba tayo natalo dyan? Sinaysay niya ho. Kasi nautakan ang Aquino administration dyan. Kasi meron nung nagkaroon ng face-off yung 2 armed ships ng Pilipinas saka sa China. Doon sa Scarborough Shoal na tinatawag. Face-off sila Ngayon, nakialam ang US. Hindi nakialam kung hindi nag-volunteer. Sabi niya, mag-mediate ako sa inyo Madaling sabi, nag-mediate. Ngayon, sa pag-uusap, sinabihan ngayon ng US, sabi niya, okay na. Sabay daw kayong umalis sa Scarborough Shoal. Para kayo umatras. Para hindi na kayo magkatuluyan ng away niyo. Ito naman si Ambassador Rosario. Ito yung ating ambassador ba siya o Secretary of Foreign Affairs? Secretary of Foreign Affairs noon. Abay, naniwala. So sinabihan ngayon yung armed ships, sige, matas kayo. At aatras din ang Chinese. Ayun. Umalis tayo sa Scarborough, nanatili yung
Chinese ship doon. Kaya, sa international law daw, kung sino ang sumuko o umalis sa lugar na pinag-aawayan nyo, you're claiming that to be yours, tapos nilayasan mo, naiwan yung kalaban mo doon. So, ibig sabihin, sumuko ka. Kaya yung Scarborough Shoal, yun napunta sa China. Pagkatapos ngayon ako, ang gagaling kong pumustura itong si dating Secretary Albert de Rosario. Akala mo, wala siyang kinalaman sa pagkawala ng Scarborough Shoal. Yan ang nga ba sinasabi natin. Yan ang problema niya. Yung West Philippine Sea, alam mo, ang totoo niyan, pabalik-balik tayo. Ako gusto ko, tinanong ko nga si Secretary Lorenzana, na pwede ba tayong pumunta doon, papasok tayo sa mga Spratly Island yun, ng barko natin. Of course, it should be a Coast Guard. We do not send gray ships to mga warships na para ipakita lang natin sa top Pilipino na baski ng ilang balik natin doon, wala talagang mangyari because we are not in the possession of the sea. Sa kanila eh. Mr. President, wala namang balakid yung ating pagpunta doon, kahit nga yung Navy ships natin, panay ang punta sa Pag-asa Island at magpatrolya doon. Yung ating mga Coast Guard ships, wala din, Mr. President, ang patrolya nila dyan sa mga areas na marami tayong fishermen. And pati na yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na barko, nandyan na rin. Nagpapalit-palit lang sila, Mr. President, dahil limitado yung mga barko natin. But our ships can go there. In fact, regularly, yung ating mga barko dyan sa Palawan ay nagre-resupply sa ating mga islands dyan sa Kalayaan Island Group. So wala pong ano, pati yung ating mga fishermen ay libre naman sila makapangisda na hindi sila ginugulo ng mga Chinese. Kaya nga, ang China, kung hanggang dyan lang, wag ka lang magulo. You claim that even if you go there and wala rin mangyari kasi kanila talaga para sa isip nila kanila. Even if I go there, I said with Secretary Lorenzana and sail there and ask questions, wala mangyari. Sasagutin ka lang, but you know, the issue of the West Philippine Sea remains to be a question forever.